Marvin was seriously driving his car. Hindi niya inaalis sa mga mata ang black van na kinalalagyan ni Rochelle. Plan? What was that plan that Mr. Taylor was talking about? At bakit kailangan niya si Rochelle para doon? Marvin's thought was interrupt when his phone rang. Kinabit niyang wireless earphone niya at sinagot ang tawag kahit hindi niya tinitingnan ng caller kung sino. Hello? Kuya, where the heck are you going? Hindi maayos ang pakaramdam mo. I'm fine, Kevin. Thanks for the concern. I'll hang up. I'm on a hurry. Wait, what? Bakit ka nagmamadali? Rochelle was kidnapped and I was following the getaway van, okay? What? Naging choppy ang kanilang linya. There's no signal. Shit, asik ni Marvin. The line was cut. Kevin said. Wait, what happened? I asked in curiosity. Rochelle has been kidnapped. Kevin was trying to calm himself. Oh my gosh, we need to save her. Yes, of course. Give me a minute of silence. I need to think clearly. Kanina pa tayo sinusundan ng kotse na yan ha. Sabi ng isang nasa kanan ni Rochelle. Sa loob ng van, 4 na nakaitim na lalaki ang nakaupo. 2 lalaki ang pumapagitna sa walang mali na si Rochelle. Isang driver at isang nakaupo sa passenger seat. Baka naman nakikidaan lang din. Sabi naman ng driver na panay ang sulyap sa side mirror. Kanina pa din niya napapansin ang napagsunod ng magarang kotse ni Marvin. Hindi ito nakadikit pero hindi sila nilulubayan. Ang ganda at ang kinis naman ng anak ni boss, sabi ng lalaki sa kaliwa ni Rochelle habang bahagyang hinahaplos ang braso ng dalaga. Gago, wag mo manyakin ng batang yan. Baka mapatay pa tayo ni boss nang wala sa oras, sabi ng lalaking nakaupo sa passenger seat. Magsitahimik nga kayo, mga manyakis. Pinapakaramdaman kong kotseng nakasunod, sabi ng lalaking nasa kanan ni Rochelle. Wala pa rin itong malay dahil malakas ang tama ng gamot na pinaamoy sa kanya. Sus, tigilan mo na yan. Nakikidaan lang yan. Shortcut tong dinaraanan natin. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Asik ng driver. Binilisan ni Marvin ang pagpapatakbo. Determinado siyang makuha at mailigtas si Rochelle mula sa mga lalaking iyon. At lalo na sa tatay nito. Kanyahang pagmumura ang 3 lalaki sa loob ng van nang biglang pumareno ang driver nila. Gago ka! Ba't bigla-bigla ka nalang pumapreno? Asik ng nasa kaliwa ni Rochelle. Nakahawak silang dalawa sa braso ng dalaga para hindi ito malaglag dahil sa lakas ng impact ng pagpreno. Papatayin mo pa ata kami pre! Asik ulit ang nasa passenger seat. Mga hangal, tumingin kayo sa unahan, sabi ng driver na nakatikim ng isang batok mula sa katabi. May checkpoint ang dahanan. Maging si Marvin ay nagminor nang makitang tumigil ang van. Pinilit niyang sulyapan ang nangyayari at ang dahilan kung bakit biglang huminto ang sinusundan niya. That's my officer, nakangising bulong ni Marvin. Natanaw niya ang checkpoint at paniguradong ito ang ginawang aksyon ng tinawagan niyang kakilalang pulis. Bumaba siya sa kotse at naglakad papalapit sa itim na van. Naging alerto naman ang 4 na lalaking nasa loob ng van. Hindi nila tayo pwedeng mahuli. Bakit may checkpoint? Hindi ba tayo makakaatras? Napatingin sila sa likod. Hindi sila pwedeng matras. One way lang ang daan at nakatigil sa hulihan ng kotse ni Marvin. Napahampas sila sa kanilang noo. Maghanda kayo. Nilabas na nila ang mga baril nila at kinasa. Ang mga pulis na nasa checkpoint ay naging alerto na rin. Iba ang kanilang pakaramdam. Ikinasa na rin nila ang mga baril nila at naging mapagmatsyag. Men, be ready. My acquaintance's friend is inside the van. Kidnap and probably they will turn it in hostage taking. Officer Mendez said. Siya ang police officer na tinawagan ni Marvin kanina. Sa loob ng van ay bahagya ng nagkamalay si Rochelle. Magigising pa ata to. Bilisan nyo, i-hostage na lang natin to para makaalis tayo. Paano si boss? Malilintikan tayo kapag nagkataon. Saka na natin isipin yan. Ang mahalaga makaalis tayo dito. Binuksan na nila ang pinto ng van at bumaba. Kinarga ng isa sa kanila si Rochelle. Ang 3 naman ay nakatutok ng mga baril. Napaatras si Marvin. Wala siyang panangga o panlaban man lang sa baril na hawak ng 4. Nagring ulit ang cellphone niya. Sinagot niya ulit ito gamit ang wireless earphone. Hello? Mr. Cabral, this is Officer Mendez. Huwag kang lalapit sa 4. We cannot assure your safety if you disobey me. What about Rochelle? She's in danger. Yes, Mr. Cabral. We know. Let us handle this one. I assure you, you can have your friend after this. I'm counting on you, officer. All right, Mr. Cabral. Naglakad na pabalik sa kotse si Marvin. Shit, what if something happens to Rochelle? Too many scenes are running on Marvin's mind.
Binuksan niyang bintana ng kotse niya para marinig ang nangyayari. "Umalis kayo sa daan! Papatayin namin ang babaeng to!" Sigaw ng isa at tinutok ang baril niya kay Rochelle na kargada ng kasamaan niya. "This is Officer Mendez. Ibaba niyo ng baril niyo at pakawalan ng babae." "Ano kami, tanga? Umalis kayo sa daan kung hindi papatayin talaga namin ang babaeng to." Dalawang baril na ang nakatutok kay Rochelle ngayon. Unti-unti na ring naimulat ni Rochelle ang mga mata niya. "Bakit ako nakalutang?" Tanong ng isip niya. Napabalikwas siya at nalaglag sa pagkakakarga ng lalaki sa kanya. "Tulong!" Napahampas sa manibela si Marvin dahil sa nakita. Shit, she badly needed to be rescued. Nagulat siya nang may ulong dumungaw sa bintana ng kotse niya. "Sorry kuya, may tutulong sa atin." "Tutulong? What do you mean? Officer Mendez is on his move." "No, they can't handle this. Trust me." Bago pa nila maiputok ang baril nila kay Rochelle ay sasabog ng utak ng mga yan. "Kevin, I don't want what things running on your mind. Just wait and see kuya." They both look at the hostage taking. Nakaupo pa rin sa kalsada si Rochelle. Umiiyak at nanghihingi ng tulong. Nakatutok pa rin sa kanya ang dalawang baril. "Bibilang ako ng hanggang 10. Pakawalan niyang babae at sumuko kayo." Sigaw ulit ni Officer Mendez. "Same tactics in hostage taking. Believe me kuya, they can't get Athena in that tactic." Napakunot ang noo ni Marvin. "Athena?" Bahagya namang natigilan si Kevin. Athena, didn't you know her full name?" Marvin shrugged. "It's Athena Rochelle Taylor, kuya." Napatangutango si Marvin pero nakakunot pa din ang noo nito. Napapansin niya nang muli ang ilang pagkakatulad ni Rochelle at Athena. Kuya look!" Napatingin ulit si Marvin sa nangyayari. Nakahiga ng 4 na lalaki sa kalsada. "Ah!" Irit ni Rochelle. Agad bumaba si Marvin sa kotse at tumakbo papunta kay Rochelle. Hindi niya alam ang nangyari sa 4 pero wala na siyang paki. Ang mahalaga ay ligtas si Rochelle. "See, I told you." Hiyaw ni Kevin. Hinila niya patayo si Rochelle at niyakap. Si Officer Mendez at ang ibang pulis ay lumapit na at tinayo ang mga lalaki. Wala itong malay. Si Kevin ay nakalapit na din sa kanila. "Anong nangyari?" tanong ni Marvin. Pasimpleng tinuro ni Kevin ang 4 na tao sa gilid na nakatago sila sa katawan ng mga puno. Ang mga private assassins ng lolo nila. Dala ng pagkagulat ay hindi kaagad makakilos si Rochelle sa pagkakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang lumayo at nagangat ng tingin sa lalaking nakayakap sa kanya. Boss? Napatitig ako sa mukha ni Rochelle. "Did she call me boss?" "What did you say?" Tuluyan ko ng kinalas ang pagkakayakap ko sa kanya. Kuya, tara na. Mukhang pagod na si Rochelle." "No, Kevin. I need to clear what she said." I faced Rochelle. Bahagyang nakaawang ang bibig niya at nanlalaki ang bilugang mga mata. "Anong tinawag mo sa akin?" Mr. Cabral, may I excuse the victim? We need her cooperation and she has to answer some of our question." Officer Mendez interrupt our conversation. Napapikit na lang ako at bumuntong hininga. "Officer, pwede bang sa ibang araw na lang? Pagpahingahin muna natin si Rochelle." Singit ni Kevin bago pa ako makapagsalita. "Okay, can we have your number so we can contact you, miss?" Officer asked while facing Rochelle. She shrugged her head and smiled a little bit for the officer. One of the policemen handed her a pen and a notebook. "Pakisulat na lang ang complete details at kung sino pwedeng magiging kasama o witness mo," sabi ni officer. Nakatingin ako kay Rochelle sa penmanship niya, katulad ng sulat ni Athena. Napatingin din ako sa ibabang number niya kung saan sinusulat niya ang address niya. Wait, apartment din yun ni Athena. You live on Athena's apartment? Athena's POV. Oh crap, I'm dead. Narinig kong mahinang pagmumura ni Kevin sa tabi ko kaya sumulyap ako sa kanya. Shit, what should I do? Hey, answer me, he demand. Anong isasagot ko? Nagpaalam na sila officer at ang ibang policemen. I swallowed a lump and faced him innocently. Oh really? Maybe you're just mistaken. I live next door on her. I lied, but that was the exact address that she wrote on her employee's data. Hindi ako pwede magkamali. Tandang-tanda ko yun dahil ilang beses na din ako nakapunta sa apartment niya. Before I could answer his statement, ang Mustang stopped behind us. Bakit sila nandito? Hindi pa ba sila tapos? Rochelle, anak? Oh my God! Are you okay? Mrs. Taylor asked and went towards my direction.
She opened her arms for a hug but I stepped back. Nagulat siya dahil sa ginawa ko. I glared to the both of them, deathly. Anak? Don't you ever try to come near me. And please, you're not my mom anymore. A slap bang my face. Rochelle! Kevin and Marvin both exclaimed. I glared at them again. How could they do this to me? Kung hindi lang namatay si kuya, hindi nila ako masasaktan. Mabuti pang kuya mo, hindi kami sinasagot ng ganyan, Mr. Taylor said. Eh di sana hindi niyo siya pinapatay. I received another slap. Watch your mouth, Rochelle. Kasalanan mo kung bakit nangyari rin sa kuya mo. Kasalanan niyo ng Velasquez na yon. Hindi namin kasalanan na naintindihan ni kuya ang relasyon namin ni Homer. At lalong hindi namin kasalanan ni Homer na may magulang akong sobrang sama. This time, dalawang magkasunod na natanggap ko galing kay Dad. Mr. Taylor, dinig ko din ang magpapatigil ng magkapatid ng Cabral pero hindi sila pinapansin ni Mr. Taylor. Mabuti pa si kuya. Kaya niya isakripisyong sarili niya para sa akin para lang hindi ako masaktan. Eh kayo ba? Anong kaya niyong gawin para sa akin? Anong klaseng magulang ang kayang pumatay ng tao para sa reputasyon nila at ang ipakidnap ang sarili nilang anak? Pinilit kong patatagin ang boses ko. Nalalasahan ko na din ang dugo sa labi ko. Nakahawak sa braso ko si Kevin at pilit namang pinapatigil ni Marvin si Mr. Taylor. Please, Mr. Taylor, don't hurt her. She was traumatized on what you did. Napatingin kami kay Marvin. Alam niyang kinidnap ako at alam din niyang si Mr. and Mrs. Taylor ang may pakana noon. Paano? I can sue you for what you did to Rochelle, Mr. Taylor. I can easily put you behind the bars if I wanted to. Mr. Taylor looked at me with a smirk. His eyes are killing me. Mrs. Taylor was still quiet pero kitang-kita ko sa mata niya ang halo-halong emosyon. I know your dirty secret, Rochelle. Dad, he said. Napasinghap ako, ganun din si Kevin. Nakalimutan kong walang nakakatakas na impormasyon sa kanya. Baka nga dati pa nila alam kung nasaan ako at sadyang hindi lang talaga nila ako gustong makasama. Naging mabait lang naman sila sa akin kapag umuwi si kuya and now that kuya is gone, wala na silang dahilan para magpanggap. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit? Bakit nila ito ginagawa sa amin? Sa akin? Una yung personal maid ko. Pinatay nila yan sa mismong harap ko nang mabalitaan nilang tinutulungan ako nitong makipag-date sa lalaki. Pangalaway si Levi Aidan Taylor, ang kuya ko. Pinasalvage nila si kuya dahil din sa parehong dahilan. Kuya knows how much I love Homer, kaya sinuportahan niya kami doon. Ginawa pa nilang dahilan ang mga nakaaway ni kuya dati para lang walang maghinala sa kanila. Pero nalaman ko yun. So ano ngayon kung alam nyo? Anong gagawin nyo? Sasabihin nyo sa kanila? What a great idea, my dear daughter. Gusto mo lang naman nahihirapan ka. Then let's make it more suffering for my little sweet stubborn daughter. Dahan-dahan siyang lumingon kay Marvin nang parang naguguluhan. Pinisil ni Kevin ang braso ko at bumulong. I'm pretty sure that your secret will be spoiled. Kuya will get mad. Let's escape now. Umiling ako sa kanya, tiningnan siya sa mata. Wala na akong paki kung malaman niyang sekreto ko. Besides, plano ko na rin namang mag-resign at pumunta sa malayong lugar. Mr. Cabral, do you know what secret Rochelle was carrying? Secret? I'm sorry but I just... Kilala mo ba talagang pangit mong sekretarya? Wait, bakit nasaling sekretary ko dito? Kuya, tara na, huwag ka makinig sa kanya. Lumapit na si Kevin sa kuya niya at tinaltak pa to. Pero hindi nagpatinag si Marvin. Hinawi niya pang kamay ni Kevin. Behind her thick eyebrows, blush on and her fake eyeglasses, a beautiful trigger is hiding. What? Hindi manloloko si Athena. Oh, Mr. Cabral, hindi ka na ba natuto sa nangyari sa'yo dati? You never learned a lesson. Nakakunot lang ano ni Marvin habang nakatingin kay Mr. Taylor. Sinimulan na akong kabahan. Isa-isa ring umaagos sa mga luha ko. Looks can be deceiving, right? Bakit hindi mo na-recognize? Tumingin sa akin si Mr. Taylor at ngumisi. Napatingin sa akin si Boss Marvin. Athena Furto is none other than Marvin's POV. Nakatingin lang ako sa mga mata niya. Nakangiti siya pero nakikipagtitigan din sa akin. Boss, you have a meeting with the investors in 5 minutes. They are now at the conference room. Sandali kong sinulyapan si Jamia bago tiningnan ulit ang employees folder ni Athena. Tinanggal kong 2x2 picture niya doon at tinapon sa trash bin. Tumayo na ako, tinayos ang contracts na pinapirmahan ko sa mga investor at ang laptop ko. Kinuha na yun ni Jamia habang bahagi akong inayos ang necktie ko. Jamia, please hire some decent and trustworthy secretary.
Do a background check first before hiring them. Yes, boss. Si Jamia na muna ang acting secretary ko since the last 2 weeks. Hati na rin tuloy ang trabaho niya bilang HR. Napatingin ako sa bandang gilid ng opisina ko at napansin ko doon ang dating cubicle ni Athena. Jamia, call the housekeeper right now. Tell them na dapat pagbalik ko wala ng cubicle na yan. Pero boss, nandiyan pa po yung mga gamit ni Ati. Matalim ko siyang tiningnan kaya naman napayuko na lang siya. Yes boss, I will call them immediately. Nauna na ako maglakad papalabas ng opisina ko. Papasok na dapat ako sa conference room nang may tumawag sa aking empleyado ko. May hawak siyang brown at blue folder. Boss, pasensya na. May nagpapabigay po kasi. Kamot batok niyang sabi. Who sent this? The blue one is from Cabral International. Yung sa Canada branch po. Tapos yung brown po walang nakalagay. Tumango na lang ako tinawakan ng doorknob. Put it on my table. I'll read it after the meeting. Yes, boss. Pumasok na ako sa conference room. Inaayos na ni Jamia ang projector sa unahan at nakaupo na rin ang 3 investors na pagpuproposan ko ng bago naming project. Good morning everyone. I'm Marvin J. Cabral, the CEO of this company. Nakipagkamay ako sa kanila at ngumiti ng pilit. Lumabas na din si Jamia kaya kailangan ko nang mag-umpisa. Mr. Cabral, can we wait for a while? We're still waiting for our secretaries. Sabi ni Dr. Elmer Reyes. Secretary, all right? I said and sit. My phone suddenly rang so I look at it. Kevin is calling and he actually left 5 missed call since this morning. Ano ba problema niya? I decline his call and turn off my phone. I look at the investor. May kausap din silang dalawa sa phone nila nang malamang tumatawag sa sekretary nila habang si Doc Elmer naman ay seryosong nakatingin sa akin. Alanganin akong ngumiti sa kanya. You have a problem? Bahagi ako natigilan bago marahang umiling. No Doc, I don't have. You can't fool me, Mr. Cabral. I am a psychiatrist. I can easily identify if someone has a problem. And I can say that your problem is not about your business, so don't you ever think to use it as an excuse. Natahimik naman ako sa sinabi niya. Nakatingin na rin sa akin ng 2 investors, sina Engineer Robbie Marquez at si Mr. Roldan Blames. Isang business tycoon. Please don't mind me, Doc. It is personal. Tipid akong ngumiti sa kanila. If you are in the business field, a professional, personal matter are exceptional on it. Don't you ever get your problem with you whenever you step on your workplace. Makakasama yun sa performance mo at hindi maganda sa mga colleagues mo. 3 knocks interrupt our conversation. The door swung open. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng low-class na damit, nakasalamin, makapalang blush on at kilay. Athena? Sorry sir, I'm late. Mahina niya sabi kay Engineer Robbie. It's okay, Kylie. I know what happened to your family yesterday. Umangat ang tingin ng babae at napagtanto kong malayo itsura niya kay Athena. Bumukas ulit ang pinto at pumasok ulit ang isa pang babae. Hindi kagaya ng Kali, presentable ang pananamit nito at walang makeup. Here is your notebook, Mr. Balmes. Thank you, Veronica. The other Athena? Shit, they're not. I'm going crazy. Their secretary reminds me of Rochelle Athena Taylor or Athena Furto or Veronica or whoever she is. Athena Furto is none other than... Wait kuya, let's go. Huwag ka makikinig sa kanila, Kevin said. Hinihila niya rin ang braso ko. Wait, what? I want to hear it. Bakit nasali ang sekretarya ko dito? I said while gritting my teeth. My heart is now pounding fast. Bago mo sabihin ang lahat, Mr. Taylor, wala akong gustong sabihin kay Marvin. Sabi ni Rochelle sa blankong muka. Diretsong tingin niya sa mga mata ko. Mas lalo kong kinakabahan sa titig niya. Shit, ano bang problema nito? I want to say sorry, Marvin. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Wala lang akong choice. I need to survive so I grab the opportunity. Kung ano man ang malalaman mo ngayon, patawarin mo sana ako. Tumigil ka. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako masyadong napalapit sa'yo at hindi ko maintindihan kung bakit mo sinasabi sa akin ang mga salitang yan. Enlighten me. Kasi ako si Athena Furto. Natigilan ako. Anong sabi niya? Ako ang bobo at pangit mong sekretarya. Niloko kita. Nalaglag ang pangako. Ikaw si Athena? Niloloko mo ko? Sorry.
Ngayong alam mo na, aalis na ako sa pagiging pangit mong sekretarya. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad. Nakakatatlong hakbang pa lang siya nang tumigil siya, tinarap ako. Nginitian niya ako. Yung ngiti niya noong una ko siyang makita. Cursed me now, boss. I'm leaving. I'm sorry for breaking your trust. Athena, sandali! Kevin said. May alam ka dito, Kevin? Napatigil naman si Kevin at hindi ako matingnan sa muka. Bullshit! Pinagkaisahan niyo na naman akong lokohin? Hindi siya umimik. Narinig ko pang pagtawa ni Mr. Taylor at ang pagbukas ng pinto ng Mustang nila. You never learn your lesson, Mr. Cabral. Naloko ka na dati, di ba? Ba't hindi ka pa rin nagtanda? Pagkasabi niya noon ay pumasok na siya sa kotse. Sandali, may alam siya sa nangyari sa akin dati? Hahabulin ko sana ang Mustang pero mabilis na itong nawala sa paningin ko, kaya naman hinarap ko si Kevin. Nakayuko lang ito. Ano, Kevin, hindi ka magsasalita? Sorry, kuya. Sorry? Shit! You lie on me. You keep a secret on me. Alam mo ba yung pakaramdam na pinagkaisahan? Yung pakaramdam na lahat ng nasa paligid na laman mong niloko ka? Alam mo kung gaano kasakit ang nangyari sa akin dati tapos ganito? May alam kang niloloko ako ni Athena pero hindi mo sinabi. Ganyan ka ba namin pinalaki? Kuya, I'm sorry. Naawa lang talaga ako kay ate. At sa akin hindi ka naawa, ha? Hindi ka sa akin naawa kaya hindi mo sinabi sa akin. Simula ng araw na yon, wala na ulit akong pinansin kila Athena, Kevin at Gina May. Kinabukasan wala na din sila Kevin at Gina sa bahay ko. Sabi ng mga katulong, umalis na daw at bumalik na sa Canada. Si Athena naman ayun, hindi na nagpakita at nagparamdam. I will sign the contract now. Napatayo ko nang marinig ang boses ni Doc Elmer. What? Hindi pa po nagsisimulang presentation ko. Yes, but we already know kung ano man ang pipresent mo ngayon. Engineer Robbie said with a grin. Someone already sent us about it and we're just here to sign your contract. Someone? Who? They all grin at me and their secretaries get the yellow folder behind my laptop and give it to their bosses. It's signed and closed. I'm glad to work with you, Mr. Cabral. Tumayo sila't nilahad ang kamay nila sa akin. Kahit gulat ay nakipagkamay ako sa kanila. Hindi niyo po ba talaga sasabihin kung sinong nag-present ng proposal ko? I asked out of nowhere. They all laugh at me and Doc Elmer tapped my shoulder. Don't mind it, but at least sabihin niyo man lang sa akin kung kailan present ang proposal ko sa inyo. 2 weeks and 3 days before now. Engineer Robbie said. Lumabas na sina Doc Elmer at Engineer Robbie at ang mga sekretary nila. Napatingin ako kay Mr. Balmes dahil nakangiti lang ito sa akin. This is the biggest project of your company, Mr. Cabral. Hope you will thank her for what she did. Naiwan ako nakatulala sa kinatatayuan ko. Thank her for what she did? Are they referring to Athena? Marvin's POV. Boss, una na po kami sa venue. Nakangiting sabi sa akin ni Jamia. It is a week for a long vacation. Founding anniversary ng company ko at gusto yung i-celebrate ni Lolo. Uuwi daw kasi siya para dito kaya wala akong magawa kung hindi mag-celebrate. Ang kaso, gusto 1 linggo. Anong gagawin ko doon ng 1 linggo? Boss, nakahanda na po sa labas ang kotse nyo, sabi ng guard. Nasa may labi na kasi ako at ka-text si Lolo. Tinangwan ko ang guard bago lumabas ng kumpanya at sumakay ng kotse. I actually get bored while I'm driving. I drive for almost 5 hours. Habang papalapit ako sa isang resort dito sa Iloilo, parang ibang pakaramdam ko. Itinabi ko ang kotse ko sa tabi ng company buses. A Jaguar car stopped and parked behind me. Jack, Lolo's assistant came out and opened the backseat door. Iho, it's nice to see my favorite grandson. He opened his arms for embrace. Kahit ayoko nang sinabi niya ay tinanggap ko pa din ang yakap niya. What is this place, Lolo? This is the famous Ago Island in Iloilo. They have a white sandbar that open for tourists and since we're celebrating the anniversary for your company, I rented this for a week, but we cannot solo this sandbar. Just a big space for us is enough. Why do we need to have a 1-week stay here? Shit, I will get bored here. Your mouth, Marvin Jake. Anyways, you're never gonna get bored here. I promise. Let's go and take our lunch. Napairap na lang ako. Lolo is such a sentimental person. Kainis, iniisip ko pa nga rin hanggang ngayon kung si Athena ba talaga ang nag-propose ng project namin Tapos ganito. Habang naglalakad-lakad kami ay napapatingin ako sa paligid. I don't know but my heart beats abnormally. I am nervous or what? Pero alam ko iba ito sa kaba. Pero ano to?
Jake? Yes, Lo. Do Kevin and you have a problem? He seems so bothered since he got back in Canada. Napakagat ako ng labi. Yes, Lolo. He keeps on drinking whiskey every night. Gina was bothered too. Kevin didn't sleep all night and just drink hard. Do that problem cost a life on him? Napayuko ako sandalit na patingin sa asul na dagat. Hila yun, Milo. Mahina kong sabi. All of us do lie, Jake. Lo, he lied too much. He knew that my secretary deceived me and yet he didn't utter a word. I know. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya at napatingin sa kanya. You know? Rochelle Athena Taylor, right? How did you know her? Jake, grandson. I know everything first. Don't make everyone suffer just because of one fault or lie. All of us do it, a lot. But please, control yourself and know each side first. Tinapik niyang balikat ko kaya napayuko ako. Everything will be fine if you open up your mind for explanation. Especially, please hear Athena's explanation. How did you know her, Lo? You talk like you know everything. Just keep it aside first and fix everything between you, Athena and Kevin. But I don't know where is Athena. Search for her. Boss! Naputol ang pag-uusap namin na dumating ang isa kong empleyado. What? They organized a huge party this night. Our company was invited. Inabot niya sa akin ang isang invitation card. Brave party? Tss, kayo na lang ang pumunta. Magpapahinga muna ako. Sabi ko at binalik sa kanila ang invitation. Hinarap ko si Lolo na ngayon ay may kausap ng tao. Lo, excuse me. Nilingon naman niya ako and mouthed, why? I'll just get my butt in on my room. I want to rest. Okay, have a nice sleep. Tumangon ako at naglakad papasok sa hotel. Hindi ganun kalaki ang hotel na to but yet it is classy. Good afternoon, sir. Bati sa akin ng mga empleyado na tinanguan ko lang. Dumiretso ako sa room 5-6 sa second floor. Pagpasok ko'y naglinis ako ng katawan at nagbihes. This day is so tiring. Parang lahat ng pagod ngayon ko lang naramdaman ulit. Tumawag ako sa room service at nagpahatid ng wine. Humiga ako sa kama at tumitig sa dirty white na kisame. I was thinking about how Kevin is. Is he okay now? Does he drink too much just because of what happened? I'm getting worried about my brother. That was probably my wine. Tumayo ako at binuksan ng pinto. Good afternoon, sir. Here is your wine. Enjoy. Tumango lang ako sa kanya. Nilapag niya sa center table ang wine bago umalis at nagpaalam na. Nagsalin ako ng wine sa wine glass bago pumunta sa veranda ng kwarto. The view here is so nice. The wide blue ocean and the cool fresh wind was giving me a shiver relief. Hanggang sa napunta tingin ko sa isang babae. Mahabang itim niyang buhok. Nakatalikod siya sa akin. Paupo at nakaharap sa dagat. May ilang bote din ng bira kung natatanaw sa gilid niya. Her body was the same with someone. Nilapitan siya ng 3 lalaki. Ilang minuto silang nag-usap hanggang sa parang nairita na yung babae. Nakita kong pilit na pinapatayo ng mga lalaki yun ng babae. Help! Help me! Nalaki ang mga mata ko nang marinig ang boses niya. A sweet shy voice was shouting and asking for a help. Hanggang sa humarap siya sa direksyon ko at nagtama ang mga mata namin. Athena? Athena? Tumakbo ako palabas ng hotel at pinuntahan siya doon. Mabilis kong hinablot ang unang lalaking naabot ng kamay ko sabay tadyak sa tiyan niya. Marvin? Hindi ko muna pinansin si Athena. Sumugod pa yung dalawa. Sumuntok ang isa sa kanan. Umilag ako at mabilis na nagpakawala ng uppercut at tinadyakan sa dibdib ang isa pa. Nagtatakbo silang 3. Natakot siguro. Agad kong nilapitan si Athena. Yakap-yakap niyang tuhod niya at umiiyak. Athena, are you okay? Hinawakan kong mukha niya para tingnan siya. Sana pala hindi ko nalang ginawa. Punong-puno ang mga mata niya ng takot. Umiiyak siya at nanginginig ang mga labi. Agad ko siyang niyakap. I surely gave her my comfort. But suddenly, a flashback murmur at my ear. She deceived me. Hindi, dapat ay hindi ko siya niyakap. Niloko niya ako. Pero hindi ko rin kayang mapanood siya na muntikan ng mapagsamantalahan. Ilang minuto din kaming ganon. Hanggang sa nakaramdam ata siya ng pagkailang at kusa ng kumala sa pagkakayakap sa akin. Naupo ako sa harap niya, nakatitig sa mukha niyang nakatungo. Where had you been, Athena? I started. I'm sorry, Marvin.
I'm sorry, she murmured. I waited for your explanation for past 2 weeks and yet you never shown up. She faced me. Curiosity is written all over her beautiful face. Paano kita haharap kung niloko kita? Umiwas ako ng tingin. Umiwas ang tingin at tumingin sa isang nipahat. You know what? I am very disappointed on you. Akala ko mapagkakatiwalaan kang tao. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo yun. Marvin, alam ko may dahilan ka. Natatakot ako na baka mangyari ulit ang parehong bagay sa nakaraan. I bow my head and play the sand with my hand. Kaya naman hindi na ako nagpakita. Now please, I'm begging. Curse me. Better kill me now, Marvin. Pagod na ako sa buhay ko. Tapos tumulo na naman yung luha niya. Gusto ko sanang gawin yun sa'yo. Pero alam mong hindi ko kaya. Hindi ko magagawa sa'yo't hindi ko alam ang dahilan kung bakit. Narinig kong pagbuntong hininga niya bago hinawakan ang kamay ko. Tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata niya. Magalit ka sa akin, she begged. Agad ko siyang hinatak at niyakap. Hindi ko alam ang nangyayari pero malaking bahagi ng katawan ko ang gustong gawin ito. Maya-may humiwalay ulit kami sa isa't isa. Silence covered us for a while. Marvin? Are you mad at me? Please be honest. I chuckled. I don't actually feel mad. Inisiguro oo, hindi ko din maintindihan kung bakit ganito. Nang nakita kong mga mata niya, nawala yung galit ko. Nope. What? Why? How are you, Athena? Pag-iiba ko ng usapan. I'm fine. Thank you nga pala sa pagligtas sa akin. I smile at her and bow my head once again. Athena, kilala ka ba ni Lolo? Tanong ko bigla. Muli kaming binalot ng katahimikan. Natatakot ako na hindi niya sagutin ang tanong ko. Ngunit ginawa niya. Oo, kilala niya ako. Gulat ako na patingin sa kanya. Nakatingin siya sa dagat at pinulot ang isang bote ng beer sa tabi niya. Ngayon ko lang ulit napansin yun dahil sa pag-aalala ko sa kanya kanina. Binuksan niya yung takip gamit ang ngipin niya. She did that? How? I asked again. She smiled and drank at the bottle. She looked on the sand and grabbed another one and handed it to me. Kinuha ko yun pero hindi ko alam kung paano ko tatanggalin ang taansan. Ash, give it to me. Ako magbubukas. Binigay ko ulit ang bote sa kanya at walang kahirap-hirap na binuksan niya ulit yun gamit ang ngipin niya. Ang tibay Binalik niya yun sa akin bago tumingin ulit sa dagat. Athena, answer me. She frowned and glanced at me. It's not my story to tell, Marvin. Maybe you should ask him for this one. Napabuntong hininga na lang ako. May tinatago ba sa akin si Lolo? Marvin, have you seen my parents? Napatingin ulit ako sa kanya. Ang alam ko'y galit siya sa mga yun pero bakit niya kinakamusta? No, I haven't. Why? She smiled at me and remained in silence. How is Kevin? Humarap na din ako sa dagat. Nag-aagaw ng kulay orange, violet at pink dahil papalubog na ang araw. I don't know. Hindi ko pa siya nakakausap simula nung... Hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko. Nakita ko na patango siya. Tiningnan ko siya bago ako tumungga. Anyways, gusto mo bang idemanda yung mga magulang mo? Nabitawan niya ang boteng hawak niya pero agad niyang sinalo yun bago pa tuluyang lumapat sa buhangin. Sumulyap sa akin sandali bago tumingin ulit sa dagat. Gustuhin ko man pero hindi ko kaya. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bakit? Magulang ko pa rin sila, Marvin. At kahit gaano pa kasamang isang magulang, walang anak na gugustuhin makitang mga magulang nilang naghihimas ng rehas. Tumingin siya sa akin, direkta sa mga mata ko. Kahit anong gawin nila sa akin, kahit anong ginawa nila kay kuya at kay yaya, pati na rin sa ibang tao, hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita silang nakakulong. Hindi ako makaimik, hinayaan ko lang siya magsalita. Kitang-kita kong pagpatakulit ng luha niya, pero hindi na siya humihikbi. Iniisip ko pa rin na mahirapan sila kapag ginawa ko yun. Oo, masama sila. Pero wala namang taong gumagawa ng masama dahil lang sa gusto nila. May mga rason sila kaya nila ginagawang bagay na yun. Hindi niya inaalis sa mga mata niya sa akin. Kaya ganun din ako sa kanya. Paano? Paano mo nasasabing lahat ng yan? Paano mo nakakayanang maging mabait sa kanila sa kabila ng lahat? Ngumiti siya sa akin bago tumingin ulit sa dagat. Aaminin ko, hindi madali, Marvin. But I can't live without pain and anger. Mas gugustuhin kong ako na lang masaktan at mahirap kaysa sa mga malalapit sa akin hanggat kaya ko ako na mismong iiwas.
Ngumiti siya sa akin bago tiningnan ng bote ng beer na hawak niya. Marvin, I want to say sorry once again. Sorry for deceiving you. Sorry if I made you feel the same thing happen from your past. Swear, I didn't mean to do it. Nagipit lang talaga ako kaya kinailangan ko. Napalunok ako. Alam kong nasasaktan kita sa ginawa ko kaya paulit-ulit akong hingi na sorry sa'yo. I know I can't change what happened between us but I want you to hear my deepest apologize. Bumuntong hininga ako at tumingin sa kanya. I am not mad at you anymore. I smile when her eyes widen. In fact, I want to say thank you for what you did for my company. Lalo pang nalaki ang mga mata niya. How? Shh, let me finish. I'm not mad anymore, I swear. I want to say thank you for doing that. Alam na alam mo yun yung pinakamalaking project ng company ko. Thank you again, and as a token of appreciation for what you did. I paused and looked at her eyes. I want you to be my secretary again. Unti-unting nawalang ekspresyon ng mukha niya. Wala na akong mabasa. Athena! Napatingin kami sa tumawag sa kanya at pumutol sa sasabihin niya. Nakita kong patakbong lumapit sa amin ng isang lalaki. Tall, lean, muscular, and a moreno man was running toward us. Athena, sino yan? Sinaktan ka ba niya? Tanong niya, napakunot ang noo ko. Mukha ko ba siyang sinaktan? No, he didn't. She looked at me before she stand up. Hinawakan kong kamay niya. Athena, hindi mo ba sasagutin ang offer ko? I'm sorry Marvin, but I'm leaving for good. Parang may kung anong bagay na sumuntok sa dibdib ko nang sinabi niya yun. She's leaving? For good? What do you mean? Lalayo na ako Marvin. I'm sorry.